Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ken. Walang eksaktong taon. Negros Occidental. Sa malayong baryo ng Negros Occidental, naninirahan ang magkapatid na Ken at Dana. Palaging magkasama sa buhay ang magkapatid. Hinihintay pa nila ang isa pang kapatid na si Vince. Umalis ito ng tahanan. Hinahanap ang mga aswang na pumaslang sa buong pamilya. Namuhay ng masaya ang magkapatid. Ngunit hindi talaga maiiwasan na kailangan nilang bumuo ng sariling pamilya. Nang makapag-asawa si Dana, nagpasya si Ken na humiwalay na ng tahanan sa ate. Ngunit ayaw naman ni Dana na mapalayo ang kapatid. Kaya nagpasya si Ken na magtayo ng maliit na kubo sa tabi ng mismong bahay ni Dana. Nagpatuloy lang si Ken sa naumpisahan. Naglingkod ito sa kanilang baryo bilang manggagamot. Kahit tila nag-iisa na lamang si Ken dahil may sarili ng pamilya si Dana, itinuon na lamang niya ang atensyon sa pagtulong sa kapwa. Isang araw, isang dalaga ang nagpunta sa bahay ni Ken. Humingi ito ng tulong sa kanya. "Anong kailangan mo, Binibini? Mukhang malaki ang problema mo ah." Tanong ni Ken. Ako nga pala si Amihan. Nakatira ako sa kabilang baryo. Nais ko lang sanang ipatingin ng tatay ko eh. Nahihirapan na siya sa kalagayan niya. Namamaga ang buo niyang katawan. Nagsusugat din ang mga paa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Kaya nang marinig ko na magaling kang manggagamot, hindi na ako nagdalawang isip lumapit. Tugon ng dalagang si Amihan. Nasan ba ang tatay mo? Pwede mo ba akong samahan sa inyo para masuri ko ang kalagayan niya?" Muling tanong ng binata. Tumango naman ang dalaga. Kaagad namang nagpunta ang dalawa sa tahanan nito. Nakasalubong pa ni Ken si Dana at asawa nitong si Noel. Oh Ken, saan ang lakad mo? Sino yung kasama mo? Tanong ni Dana. "Si Amihan po, ate. May sakit ang tatay kaya titignan ko muna. Babalik din naman po ako kagad pagkatapos kong magamot ang tatay niya eh." Tugon ni Ken. Tumango naman si Dana. Samantalang hinila naman ni Noel ang binata sabay bulong. Uy Ken, maganda yung kasama mo ah. Tsansa mo na yan. Huwag mo nang pakawalan. Bulong ni Noel. Napakunot ang noo ni Ken sa binulong ng asawa ng ate. "Ate o, si Kuya Noel, puro kalokohan. Pakiuwi na nga at baka masumpit pa yan ng hangin eh." Wika ni Ken. Napangiwi naman si Noel nang pingutin ito ni Dana pauwi ng tahanan. Habang naglalakad, bigla namang nagsalita si Amihan. Yung ate mo, di ba? Siya din yung umubos sa pamilya ng aswang. Nakakamangha ang pamilya mo. Sana meron din akong kakayahang kagaya niyo para may paglabang ko din ng iba. Wika ni Amihan. "Pabigat ang responsibilidad na nakaatang sa gaya namin. Tignan mo si ate. Ngayon lang nagkaasawa samantalang si Kuya Vince naman hindi namin alam kung buhay pa. Hinahanap pa niya yung aswang na pumatay sa buong pamilya niya eh." Tugon ni Ken. Ang nangyari naman sa akin, pinatay ang nanay ko sa mismong harapan ko.
Samantalang ako naman, ginahasa sa harapan ng tatay ko. Nakakahiya man at hindi pa tayo gaanong magkakilala. Pero magaan ang loob ko sa'yo eh. Nakakaingit lang ang gaya nyo. Hindi nyo na kailangan mangamba dahil kaya nyong ipagtanggol ang sarili nyo. Muling wika ng dalaga na may namumugtong luha sa mga mata. Alam mo, naiintindihan kong punto mo, pero hindi mo kailangan mainggit sa amin. Tsaka, meron tayong sarili-sariling landas na kailangan tahakin. Saludo nga ako sa kagaya mo eh. Kahit mahirap ang buhay, nagagawa mo pa rin bumangon at lumaban. Basta magpakatatag ka lang. Tugon ni Ken. Napangiti naman ang dalaga. Nagkwentuhan pa ang dalawa habang naglalakad. Hanggang sa hindi namamalayang naroon na sila sa tahanan ng dalaga. Nandito na tayo. Pasok ka, Ken. Pasensya na. Maliit lang ang bahay namin. Medyo makalat din. Ako na lang ang kasama ni tatay eh. Nagkaroon na ng mga pamilya sila ate at kuya. Wika ni Amihan. Pumasok na ang mga ito sa loob ng bahay. Kaagad nakita ni Ken ang lagay ng tatay ni Amihan. Anak, ipagtimpla mo muna ng kape ang kasama mo. Pasensya na nga pala, Eho. Ikaw ba si Ken? Tanong ni Mang Nasyo. Ako nga po, tay. Matanong lang po kita. Meron po ba kayong nakaaway? Tugon ni Ken. Unang kita pa lamang ng binata sa sitwasyon ng ama ni Amihan. Alam na nito kagad kung bakit nagkaganon ang kalagayan ng matanda. Naku, Iho. Madami. Ang totoo kasi niyan, itong anak ko, palaging inaakyat ng ligaw. Tinatakot ko yung mga binata na nagbabalak na ligawan ng anak ko. Kaya madalas, napapaaway ako. Bakit mo naman natanong? Wika ni Mang Nasyo. Malakas po ang kutob kong kinukulam kayo eh. May pinaghihinalaan po ba kayo na sa tingin nyo kayang gawin ito sa inyo? Tanong ng binata. Nagkatinginan ang mag-ama. Sa puntong yon si Amihan na ang sumagot. Meron, Ken. Si Carmelo. Isa sa mga manliligaw ko. Nagbantayong kay tatay na pagbabayaran namin ang panlalait namin sa kanya. Tugon ni Amihan. Alam niyo po ba kung saan siya nakatira? Para matukoy ko kung tama ba ang hinala niyo. Wika ni Ken. Hindi eh. Hindi ko nga din alam kung yun ba yung totoong pangalan niya. Tugon ng dalaga. Napatangulang si Ken. Ilang sandali pa nagbigkas na ito ng orasyon. Ngayon, magpakilala ka. Bakit mo kinukulam si Mang Nasyo? Tanong ni Ken. Bigla na lamang tumingin si Mang Nasyo kay Ken. At iba na ang boses ng matanda. Masama ang ugali ng taong ito. Tama lang sa kanya ang ginawa ko. Tugon ni Mang Nasyo. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Magsabi ka ng totoo kung hindi. Susunugin kita ng buhay. Muling tanong ng binata. Bakit? Sino ka ba? Ang lakas naman ng loob mong pagbantaan ako. Tugon ni Mang Nasyo. Langya, ako ang naunang magtanong Kaya sagutin mo ang tanong ko. Muling wika ni Ken.
Ako nga pala si Carmelo, ang pinakagwapong manliligaw ni Amihan. Kung wala ka ng tanong, aalis na ako. Tugon ni Mang Nasyo. Dito na nawalan ng malay ang matanda. Muli pang tinawag ni Ken ang mangkukulam, pero hindi na niya muli itong nahuli. Sumama muna kayo sa akin. Iiwan ko muna kayo kay Ate Dana para masigurado natin ang kaligtasan ng tatay mo. Tutugisin ko lang yung pangit mong manliligaw. Wika ni Ken. Kaagad namang sumang-ayon si Amihan at dinala ang mag-ama sa tahanan ng ate. Sigurado ka na ba na hindi mo kailangan ng tulong ko? Tanong ni Dana. Kaya ko na to, ate. Pakibantayan na lang po muna sila Amihan habang tinutugis ko yung antipatikong mangkukulam na yon. Tugon ni Ken. Sige Ken, mag-iingat ka. Bumalik ka kaagad ha, para naman kung sakaling bumalik na si kuya, makita ka niya. Wika ni Dana. Ngumiti lang si Ken at umalis na dala ang mga gamit sa pakikipaglaban. Nagpunta sa kabilang baryo si Ken, kung saan nabalitaan na nakatira si Carmelo. Hindi man alam ng binata ang mukha ng mangkukulam. Kaagad naman niyang mararamdaman kung malapit lang ito sa paligid. Habang naglalakad papunta sa kabilang baryo, may nakasalubong ito ng mga kalalakihan. Masama ang titig ng mga ito sa binata. Hindi na lamang ito pinansin ni Ken. Nagpatuloy lang sa paglalakad. Hanggang sa narating nito ang kabilang baryo. Iilan lamang ang kabahayan sa baryong yon. Kaya naisip ni Ken na mabilis lang niyang mahanap ang mangkukulam. Ngunit nagkamali siya. Matapos ang buong araw na paglilibot, hindi pa din nahanap ni Ken si Carmelo. Nagpahinga muna sa isang maliit na tindahan si Ken. Hanggang sa natanaw niya sa isang malawak na taniman ng isang tagong bahay. Hindi pa nauubos ni Ken ang biniling maiinom. Umalis na ito. Tumalon sa mataas na bakod ang binata. At nang makarating sa bahay, nakita niya ang isang matangkad na lalaki. Nakatalikod ito. Kaya hindi kagad niya nakita ang itsura ng lalaki. Ilang sandali pa, bigla na lamang itong nagsalita. Magaling ka. Nahanap mo ko. Ang lakas naman ng loob mong pumasok sa teritoryo ko. Wika ni Carmelo. Umarap ito kay Ken. Hindi niya napigilan ang sarili. Natawa ito nang makita niya ang mukha ng lalaki. Ang ganda ng pangalan mo. Pero mas pangit ka pa sa inaasahan ko ah. Ang lakas ng loob mong sabihin na ikaw ang pinakagwapo. Mukha kang unggoy. Wika ni Ken. Napangiwi sa galit ang lalaki. Nag-usal ito ng orasyon. Bigla na lamang nagsuka si Ken at lumabas sa bibig ang napakahabang sinulid. Walang iya ka. Matulis ang dila mo. Kaya naman, dapat lang iparamdam ko sa iyo kung gaano katulis ang dila mo. Wika ni Carmelo. Muli itong nag-usal at napaupo si Ken. Lumabas naman mula sa ilong ang hindi mabilang na karayom. Napasuka pa ng dugo si Ken at napahiga sa lupa. Ilang sandali ding nakahiga si Ken. Hanggang sa lumapit sa kanya si Carmelo. Dingid sa kalaman nito, nagbabanggit na ng dasal si Ken.
Saktong paglapit nito, tumayo ang binata at sinuntok sa panga si Carmelo. Napatalsik sa puno ang lalaki at napasuka ng dugo. Masakit yun ah. Hindi man lang ako nakapaghanda. Kakaiba ka. Pailalim ka kung tumira. Wika ni Ken. Tumayo si Carmelo. Muli itong nag-usal at malalaking uod ang hinagis sa binata. Mabilis naman itong naiwasan ni Ken. Masyado ka kasing pakilamero. Pati ikaw. Papatayin ko! Sigaw ni Carmelo. Tanggalin mo ang sumpang nilagay mo kay Mang Nasyo. Kundi, mapipilitan akong patayin ka. Banta ni Ken. Patayin mo na lang ako kung gusto mong matanggal ang sumpa. Tugon ni Carmelo. Matapang ka. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Ken. Umagalpak ng tawa si Carmelo na tila demonyo. Mabilis itong sumugod kay Ken habang nag-uusal ng orasyon. Tila natuod sa kinatatayuan si Ken. Ngunit humawak ito sa mutya at nagdasal ng orasyon. Nawalan ng bisa ang ginawa ni Carmelo at muling nakagalaw ang binata. Mabilis na tumakbo si Ken. Umiilaw ang mga mata habang matalim na nakatitig kay Carmelo. Dito niya pinakawalan ang napakalakas na suntok. Sinipa pa nito si Carmelo kaya nawalan ng malay ang mangkukulam. Nais na sanang tapusin ni Ken ang buhay nito. Ngunit gusto niyang bigyan ng pagkakataon si Carmelo na magbago. Pero nang bumangon muli si Carmelo, dali-daling muli itong sumugod kay Ken. Nasugatan pa sa pisngi ang binata. Tinamaan ito ng matutulis na kuko ng aswang. Sisirain ko yung mukha mo. Kagaya ng panlalait mo sa akin ng pangit. Sigaw ni Carmelo. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Ken. Lalo pa nang umagos ang dugo mula sa pisngi. Lapastangan ka. Iniisip ko pang bigyan ka ng ikalawang pagkakataon para magbago. Pero wala na. Nagbago na ang isipan ko. Wika ni Ken. Mabilis itong sumugod kay Carmelo. Buong lakas itong sinipa at nang tumilapon ito sa ere. Inihanda niya ang kamao. Dito niya buong lakas na sinuntok ang aswang. Dahil sa sobrang lakas, tumagos pa ang kamay ng binata sa katawan ng lalaki at tuluyang nawala ng buhay. Matapos ang laban, umuwi na si Ken. Kaagad namang napansin ni Dana ang malaking sugat sa pisngi ng kapatid. Anong nangyari dyan? Maupo ka nga at magamot ko yan. Wika ni Dana. Hanggang sa bigla na lamang may pumasok sa pinto at nagsalita. Binata ka na, bunso ah. Gusto mo bang balikan ko ang may gawa niyan sa'yo? Wika ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid nang lingunin kung sino ang nagsalita. Kuya Vince, mabuti at nandito ka na. Ang tagal ka naming hinintay ah. Wika ni Ken. Nang marinig naman ni amihan ang boses ng binata, kaagad naman itong niyakap ng dalaga na mahigpit. Napangiti naman ang nakakaloko si Noel. Maraming salamat, Ken. Magaling na ang tatay.
Teka, may sugat ka. Wika ni amihan. Kaagad namang napatigil si Noel nang bigla itong kuritin ni Dana sa tagiliran. Ano bang nangyari? Mabuti na ang kalagayan ni Mang Nasyo. Mukhang napalaban ka, Ken, ah. Wika ni Dana. Matigas yung mukha ng aswang na kumulam sa tatay ni amihan eh. Nasugatan patuloy ako sa pisngi. Pero wala to. Nga pala, wala nang gugulo sa inyo ni Mang Nasyo. Pinatay ko na si Carmelo eh. Tugon ni Ken. Ang bangis mo talaga, tol. Manang-mana ka sa ate mo. Sabat pa ni Noel. Pero Kuya Vince, ano bang nangyari sa'yo? Ang tagal mong nawala ah. Sobra na kami nag-aalala sa'yo eh. Tanong ni Ken. Mabang kwento. Ang mahalaga, kasama ko na kayo. Nakilala ko na din ang asawa ni Dana. Ikaw bunso, kailan ka ba mag-aasawa? Biro ni Vince. Natawa naman ng bahagya si Noel. Napatingin na lamang kay amihan. Sabay-sabay na naghapunan ang mga ito at masayang nagkwentuhan. Matapos yon, kaagad namang nagpahinga ang mga ito. Kinabukasan umuwi na sila amihan sa sariling tahanan. Ngunit buhat ng araw na yon, palagi na itong dumadalaw kila Ken. Madalas itong sumama kay Dana sa pagtatanim. At hindi namang maiwasan ni Ken na magandahan sa dalaga. Uy, tol. Kanina pa kita napapansing nakatingin ka kay amihan ah. Bakit kasi hindi mo naligawan? Tingin ko naman, kapayag yan magpaligaw sa'yo eh. Wika ni Noel. Oo nga bunso. Tsaka napansin ko, nagpapadalas ang pagpunta niya ni amihan dito sa atin ah. Mukhang nagpapahiwatig. Panggagatong pa ni Vince. Kayo talaga kuya. Maganda naman talaga si amihan pero hindi ko alam kung ang tipo ko ang gusto niya eh. Tugon ni Ken. Eh paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Narinig ko sa usapan nila. Sa makalawa, karawan niya ni amihan. Bakit hindi mo yayaing mamasyal? Wika ni Noel. Napatango lamang ang binata. At pagkatapos mag-usap, nagpatuloy na ang mga ito sa kanya-kanyang gawain. Habang tumatagal, napalapit nga sa isa't isa si Ken at amihan. At nang sumapit ang kaarawan ng dalaga, naghanda pa ang magkakapatid ng munting salo-salo. Salamat ah. Nag-abala pa kayo na paghandaan ako. Wika ni amihan. Amihan, may nobyo ka na ba? Kasi kung wala eh, may sasabihin daw ang kapatid ko sa'yo. Wika ni Vince. Wala po akong nobyo. Mahigpit si tatay eh. Ang sabi niya, dapat matapang at kaya siyang harapin. Tugon ni amihan. Eh si Ken kaya? Pasado kaya kung sakaling manligaw siya sa'yo? Dagdag ni Noel. Sa tingin ko po, ang totoo niyan, palaging buong bibig ni tatay si Ken. Siguro, humahanga siya sa galing ni Ken at kung gaano siya kabuti. Tugon ni amihan. Puro kayo kalokohan. Pinapangunahan niyo si Bunso eh.
Hayaan niyong siya ang dumiskarte diyang kay amihan. Sabat ni Dana. Nagtawanan ang mga ito at nagsalo-salo. Matapos kumain, inihatid na ni Ken si amihan sa tahanan nito. At dito na umamin si Ken sa kanyang nararamdaman. Pumayag naman si amihan na manligaw si Ken, basta't magpapaalam muna ito sa ama. Nang makapagpaalam si Ken kay Mang Nasyo, natuwa naman ito. At kagad pang tinawag na manugang ang binata. Kalaunan, naging magkasintahan nga ang dalawa at nagpakasal. Hindi nagtagal nagdalang tao si amihan. Kaya labis na tuwa ang naramdaman ng dalawa, maging ang pamilya ng mga ito. Alagang-alaga na magkakapatid si amihan. Pero nagkaroon ng biglaang misyon ng magkakapatid. Kaya naiwan muna ito sa pangangalaga ng ama. Tiwala naman ang magkakapatid dahil iniwanan nila ito ng mga pangontra. Matapos ang isang araw, pagkabalik sa labanan, kaagad na bumungad sa magkakapatid ang masamang balita. Patawarin mo ko, mahal. Hindi ko naprotektahan ang anak natin. Wika ni amihan. Umiiyak ito habang nakaluhod. Namumugto at malalim ang mga mata. Si tatay, nasan siya? Bakit tag-iisa ka lang dito sa bahay? Tanong ni Ken. Napaupo na lamang ito sa sahig dahil sa bigat ng nangyari. Wala na si Tatay Ken. Napatay siya ng mga aswang. Kasalanan ko tong lahat eh. Hindi ko sinunod ang pilin mo. At dahil sa katigasan ng ulo ko, nawala ang anak natin si Tatay. Tugon ni amihan. Umiiyak lamang ito at sinisisi ang sarili. Huwag kang mag-alala, amihan. Ipaghihiganti namin si Tatay Nasyo, pati ang anak niyo. Wika ni Vince. Nagkamali sila ng kinalaban. Pagsisisihan nila na pinatay nila ang pamangkin ko. Dagdag ni Dana. Sino may gawa nito sa'yo, mahal? Sabihin mo. Tanong ni Ken. Helen, yan ang pangalan niya. Nanay daw siya ni Carmelo. Buhay ng anak natin ang kabayaran sa buhay ng anak niya. Tugon ni amihan. Hanggang kamatayan ba? Hindi talaga tayo pinapatahimik ni Carmelo. Pagbabayarin ko sila. Wika ni Ken. Nagluksa ang pamilya sa pagkawala ng dalawang mahal sa buhay. Ilang araw lamang ang lumipas. Nadatna na lamang ni Ken na wala ng buhay ang asawa. Pinatay nito ang sarili. Dahil sa nangyari, mas lalo itong kinagalit ni Ken. Hindi nito matanggap ang nangyari sa kanya. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga nangyari, bunso. Wala kang kasalanan. Wika ni Dana. Nagagawa ko ngang protektahan ng ibang tao. Pero ang sarili kong pamilya, hindi ko nagawang iligtas. Napaka-inutil ko, ate. Tugon ni Ken. Ken, walang mangyayari kung magmumukmo ka lang at sisisihin mo ang sarili mo. Naiintindihan ko ang nangyari sa'yo. Pareho tayo ng dinanas pero kailangan mong bumangon. Ipagiganti mo ang mahal mo sa buhay.
andito ako. Kami ng ate mo para tulungan ka. Wika ni Vince. Niyakap ng dalawa ang bunsong kapatid. Hindi pa katapusan ng mundo, Ken. Para sa mga mahal mo, magpatuloy ka pa rin. Wika ni Noel. Inalalayan ng mga ito si Ken hanggang sa maging maayos na ang kalagayan. Nang dahil sa mga nangyari, napuno ng galit ang puso ni Ken. Ipinangako nito sa bangkay ni Mang Nasyo, magiging anak at amihan, na ipaghihiganti niya ang mga ito. Matapos ang ilang buwan na pagluluksa, nagpasya si Ken na balikan ang nilalang na sumira at pumatay sa pamilya. At sa pagkakataong yon, kasama ni Ken si Vince, Dana at Noel. Inalam nila ang kuta ni Helen, ang aswang na pumatay sa anak ni Ken. Inaral mabuti ang kahinaan nito, maging ang bilang ng mga kasamahan. Nang dumating ang tinakdang araw, sumugod ang mga ito ng magkakasama. Sa tagal ng panahon, mabuti at nakaharap din kita, Ken. Ikaw ang dahilan, kaya wala na ang mahal kong anak. Wika ni Helen. Kung may galit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa anak mo, hindi ka na sana ng damay ng inosente. Tugon ni Ken. Bakit hindi? Mas masakit nga ang ginawa ko. Ngayon naramdaman mo na kung gaano kasakit mawala ng anak. Patas lang tayo. Wika ni Helen. Hindi pa din dahilan na mandamay ka ng inosenteng sanggol. Sabat ni Vince. Una sa lahat, kasalanan ng anak mo kaya niya sinapit ang nangyari sa kanya. Kaya wala kang karapatan na bumawi. Wika ni Dana. Tama. Kasalanan mo kung bakit lumaki ang anak mo na masama. Dahil hindi mo naturuan na maayos. Dagdag ni Noel. Lapastangan kayo. Patay na ang anak ko. Pero binababoy niyo pa din ang pangalan niya. Wika ni Helen. Nagbigkas ito ng mga orasyon at nagsilabasan ang mga kampon. Kaagad nilabanan nila Dana ang mga ito. Samantalang si Ken naman, hinarap si Helen. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Hindi ako papayag na hindi ka mapatay. Wika ni Ken. Buong lakas niya itong nilabanan. Umatake si Ken at nagawang masugatan si Helen. Ngunit mas malakas ang aswang. Kaya naman nagawa niyang matalo ang binata. Nang makita na dehado ang kapatid, kaagad sinakluluhan ni Vince si Ken. At dahil sa labis na paggamit ni Ken ng lakas, nawalan ito ng malay. Kaagad na pinuntahan ni Dana ang kapatid. Ginamot ang mga sugat nito. Samantalang si Noel naman, kinakalaban ang mga kampo ni Helen. Unti-unting nangihina si Helen. Dahil sa lakas ng suntok na natamo nito mula kay Vince. Nasaksak pa ito sa kanang braso gamit ang punyal na may laso ni Vince. Nang makitang nangihina na si Helen, nilapitan ito ni Vince ngunit laking gulat niya. Nang bigla na lamang tumayo ang bruha at gamit ang itim na kapangyarihan. Nasaksak nito si Vince. Kuya,
Walang hiya ka. Papatayin kita. Sigaw ni Dana. Akmang susugod ito nang bigla siyang niyakap ni Noel. Ito ang nasaksak na mga alagad. Wala kayong binatbat sa akin. Kahit magsama-sama pa kayo. Kulang ang inyong mga kapangyarihan. Wika ni Helen. Sa tingin mo, papayag ako na ganun-ganun lang ang lahat? Hindi. Sigaw ni Dana. Ginamit nito ang buong lakas. Lumiwanag ang paligid at doon natumba si Helen. Ngunit hindi pa din ito namamatay. Nanlalabo na ang paningin ni Dana at tuluyan itong tumumba sa lupa. Nagising si Ken. Kitang-kita niya ang nangyari sa mga mahal sa buhay. Tumayo ito. Nagsambit ng orasyon at sa gabay ng Bato-Omo. Nawala ang lahat ng sugat sa katawan. Natalo mo man ang mga kapatid ko. Buhay pa ako. At ako mismo ang papatay sa'yo. Wika ni Ken. Muling sumugod ang binata. Nagpalitan sila ng mga pag-atake. Hanggang sa nakahanap ng tiyempo si Ken. At gamit ang punyal ni Vince ay sinaksak niya si Helen. Wala nang nagawa ang bruhang aswang. Tuluyan na itong natalo. Matapos ang mahigpit at madugong labanan, kaagad nilapitan ni Ken ang mga kapatid, maging si Noel. Isa-isa niyang ginamot ang mga sugat nito at dinala sa kanilang tahanan. Nang magising si Dana, nakita niyang nasa tahanan na sila. Kaagad nitong hinanap ang asawa't kapatid. Gumiti naman si Ken sabay abot ng inumin sa ate. Ayos na ang lahat, ate. Nasa kabilang kamalig si Kuya Vince at Kuya Noel. Gising na din sila at nagkakape. Malubha ang natamong sugat kaya naman ilang araw ka din nawalan ng malay. Tugon ni Ken. Mabuti naman kung ganun. Akala ko wala na sila dahil sa nangyari. Wika ni Dana. Ilang sandali pa pumasok si Noel at niyakap ang asawa. Mahal ko, mabuti naman at gising ka na. Kinabahan ako sa iyo eh. Hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa akin. Wika ni Noel. Mabuti nga at nailigtas tayo ni Ken eh. Lalo ka na, Dana. Dahil labis ang kapangyarihang ginamit mo. Dagdag ni Vince. Pero kayo ni Noel ang nakita kong nasaksak, kuya. Wika ni Dana. Mahal naman. Alam mo naman na hindi kami tatabla ng kahit anong sandata. Nawalan lang talaga kami ng malay dahil sa lakas ng aswang na yun. Tugon ni Noel. Hindi na po mahalaga ang mga natapos na. Ang importante, ayos lang tayong lahat. Wika ni Ken. Nagyakapan ang pamilya. Sa dami ng kanilang pinagdaanan, hindi nasira ang matibay na samahan kahit panawalan sila ng mga mahal sa buhay. Dahil sa pag-una sa tungkulin. Sa paglipas ng maraming panahon, nagpatuloy lang ang magkakapatid sa pagtulong sa kapwa. Hindi na muling nag-asawa si Ken. Tinuon na lamang nito ang buhay sa paglilingkod sa iba. Naging masaya ito na magkaanak si Dana dahil nagkaroon na siya ng pamangkin. Habang si Vince naman, muli itong nakapag-asawa at nagkaroon ng 2 anak.
Magpasa hanggang ngayon, patuloy pa rin sa pagtulong si Ken. Kahit matanda na ito, ibinabahagi pa rin niya ang mga karanasan. Ngunit hindi pa rin niya nalilimutan. Nang mawalan ito ng asawa at anak, nang dahil lamang napatay ang anak ng aswang na mangkukulam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Herminio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Masbate. Nang mga panahong ito, naninirahan si Herminio sa bulubunduking lugar sa probinsya ng Masbate. Kilalang manggagamot sa lugar ang amang si Mang Berting. Bagaman anak ng isang albularyo, hindi nabigyan ng pagkakataon si Herminio na magsanay sa larangang tinahak ng ama. Pinagbawalan nito ang anak na sumunod sa yapak dahil sa pagnanais na magkaroon ito ng tahimik na buhay. Ngunit sa kabila ng pagpigil ng ama, tila tinatawag naman si Herminio na gampanan ang ganitong gawain. At isang kaganapan ang naging dahilan para tuluyang mabuksan ang kamalayan ng binata tungkol sa mundo ng lihim na karunungan. Ito ay nang minsang magawi si Herminio sa kabilang baryo upang makigapas. Sa kalagitnaan ng trabaho, isa sa mga kasamahan niya ang biglang natumba dahil sa sobrang pagod. Hindi naman ito kilala ng binata. Ngunit pinili niyang itigil ang trabaho at tinulungan ang matanda. Manong, Manong, ayos lang po ba kayo? Tara doon po sa puno ng mangga. May tubig akong dala doon. Magpahinga po muna kayo. Wika ng binata. Sabay akay sa matanda papunta sa lilim. Nako, salamat iho. Napakabait mo. Bumalik ka na sa trabaho. Mauubusan ka ng kota dahil sa akin. Hindi ka na makakapag-uwi ng inani mong palay niyan. Tugon ng matanda. Naku tatang, huwag niyo po akong alalahanin. Marami pa pong ibang paraan para kumita. Mas mahalaga po ang buhay ng tao. Yung pera mahanap naman yan eh. Ito po ang tubig oh. At may tinapay din po ako dito. Hati na lang po tayo. Wika ng binata. Salamat iho. Siya nga pala. Indo ang pangalan ko. Pagpapakilala ng matanda. Herminio naman po ang pangalan ko, Manong. Kumain lang po kayo dyan at magpahinga. Ako na po munang bahala sa toka nyo. Tugon ng binata. Salamat iho. Pero paano naman ang toka mo? Tanong ng matanda. Nangangalahati na po yung sa akin. Madali lang naman pong habulin yun eh. Kaya wag na po kayo mag-alala. Tugon ng binata. Matapos ay kagad itong bumalik sa trabaho. Hapon na nang matapos ang kailangang gawin. Papauwi na si Herminio. Nang makita ang matandang nahihirapan sa pagbitbit ng parte nitong palay. Kagad lumapit ang binata upang alokin ito ng tulong. Naku Manong, ako na nga po magdadala niyan. Saan po ba kayo umuwi? Sabay na lang po tayo.
Tamang-tama, may dala naman akong kalabaw at karosa eh. Alok ni Herminio. Kaagad namang pumayag ang matanda sa alok nito. Habang nasa daan, nag-uusap ang dalawa tungkol sa kung ano-ano nang bigla silang hinarang ng ilang kalalakihan. Mang Indo, magandang gabi sa'yo. Mukhang malaki-laki ang party natin ngayon ah. Baka naman pwedeng makahingi ng panginom. Nauuhaw na kasi kami ng mga kasama ko eh. Wika ng isang lalaki habang hawak ang dalang gulok. Nako Damian, alam mo namang ito lang ang pinagkukunan ko ng ipapakain sa mga apo ko. Pakiusap, iba na lang ang pagdiskitahan niyo. Tugon ni Mang Indo. Tumawa naman ng malakas ang lalaki. Ibinaling ang tingin kay Herminio. Sino ba tong kasama mo? Bata? Hindi ka taga dito, di ba? Alam mo bang naniningil kami ng lagay sa mga dumadayo dito sa baryo namin? Muling wika ng lalaki. Damian naman, nagbagandang loob lang ang binatang yan na yatid ako dahil sa bigat ng dala ko. Kaya huwag mo siyang pakialaman. Pag-awat ni Mang Indo. Ngunit hindi nakinig si Damian. Pwede pa tanda. Tumahimik ka. Huwag kang makialam. Dahil kahapon pa kami uhaw ng mga kaibigan ko. Yaman din lamang na ayaw mo kaming bigyan. Dito na lang kami dedelihensya sa kasama mo. Tugon ni Damian. Sabay hawak sa kwelyo ni Herminio. Ano? Magbibigay ko ba o baka gusto mo pang hindi ka makauwi sa baryo mo? Muling wika ni Damian. Dito na nag-init ang ulo ni Herminio. Hinawakan nito ang kamay ni Damian at sinabing, hindi naman na yata tamang manguha kayo ng pinaghirapan ng iba. Ang lalaki ng katawan nyo eh. Sana matuto kayo magbalat ng buto. Tugon ni Herminio. Sinadya ng binatang udyukan si Damian para magalit. Nang sa ganon, magkaroon siya ng dahilan para lumaban. Anong sabi mo? Matapang ka. Alam mo bang may kinalalagyan ng mga matatapang sa baryo namin? Muling wika ni Damian. At lalo pa itong ginatungan ng binata. Ang dami mo pang sinasabi. Bakit hindi mo na lang gawin? Wika ni Herminio. Matapos magsalita, biglang pinilipit ng binata ang kamay ni Damian na nakahawak sa kanya. Napaluhod ito sa sakit na siyang naging dahilan naman para kumilos ang dalawang pa nitong kasama. Kinuyog nila ang binata at laking gulat na mga ito dahil nagagawa pa ding dumepensa ni Herminio. Kahit isang kamay lamang ang ginagamit. Binitawan ni Herminio ang kamay ni Damian upang harapin ang dalawang kalalakihan. Nakita ni Mang Indo ang husay ng binata sa pakikipaglaban. Kung hindi nyo na itatanong, nung nag-aaral pa sa sekundarya si Herminio, nag-aaral ito ng arnis di mano sa ilalim na masusing pagsasanay ng tiyuhin na nagngangalang Mang Diego. Dahil sa kausayan, tinanghal pa na pambansang kampiyon si Herminio. Balik tayo sa kwento. Sa susunod, pipiliin nyo kung sinong aabusuhin nyo. Mang Indo, tara na po. Magtatanda na yung mga yan. Wika ni Herminio.
Kaagad nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Pagkarating sa tahanan ni Mang Indo, nagtataka ang binata dahil wala man lamang nakabukas na ilaw. Teka po Manong, hindi ba ang sabi niyo kasama niyo sa bahay ang mga apo niyo? Bakit parang wala naman pong tao? Tanong ni Herminio. Napangiti ang matanda at inayang pumasok ang binata. Hindi naman nag-alangan si Herminio na tumuloy. Ang totoo, mag-isa lang akong nakatira sa bahay na ito. Matagal nang nawala ang asawa ko. Ang mga anak ko naman, may sari-sarili ng landas. Tugon ng matanda. Nagpatuloy ang kwentuhan ng dalawa at hindi na malayan ni Herminio ang oras hanggang sa inabot na sila ng hating gabi. Naku Manong, hating gabi na pala. Kailangan ko na umuwi. Siguradong nag-aalala na sa akin ng mga magulang ko. Wika ng binata. Tako iho, delikado na ang umuwi ka pa ng ganitong oras. Lalo na't malayo pa ang baryo ninyo. Mas mabuti pa sigurong dito ka nalang matulog. Wika ni Mang Indo. Hindi naman nakatanggi ang binata dahil pagod na din ito. Nang maiayos ang higaan, kaagad ding nakatulog si Herminio. Sa kalagitnaan ng pagtulog, nakaramdam ang binata ng mga kaluskos. Sinundan pa ito ng mga alulong ng aso at huni ng mga uwak. Ngunit pinagsawalang bahala na lamang ito ni Herminio. Muling bumalik sa pagtulog. Kinabukasan, maaga itong nagising at nakaramdam ng kakaiba. Naging mas magaan ang pakiramdam at nawala na ang pananakit ng katawan. Lumabas ito ng silid at nakita si Mang Indo na nagpapakulo ng tubig sa bakuran. Oh, mabuti naman at nagising ka na. Sandali na lang at kukulo na itong tubig. Pagkape ka muna bago umuwi. Bungad ng matanda. Naupo naman si Herminio sa tabi ni Mang Indo. Manong, parang kakaiba po ang pakiramdam ko ah. Parang gumaan po yung katawan ko. Tsaka nawala yung pananakit ng mga kasukasuan ko. Wika ni Herminio. Nakapagpahinga ka kasi ng maayos. Tsaka tinignan kita kagabi. Ang himbing kaya ng tulog mo. Tugon ni Mang Indo. Napatango lamang ang binata at matapos makapagkape, nagpaalam na itong umuwi. Pagkarating sa tahanan ay kagad naman siyang sinalubong ng ama. O Herminio, bakit ngayon ka lang umuwi? Saan ka na naman ba nanggaling? Tanong ni Mang Berting. Kuwan po kasi tay. May tinulungan po kasi ako matanda kagabi. Doon po nakatira sa kabilang baryo. Medyo napasarap po ang kwentuhan namin. Hindi ko na po namalayan ng... Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Dahil biglang hinawakan ni Mang Berting ang braso. Magsabi ka sa akin ng totoo, Herminio. Sino ang matandang nakasalamuha mo? Seryosong tanong ni Mang Berting. Mang Indo po ang pangalan niya eh. Bakit ay? Kilala po ba ninyo? Tugon ni Herminio. Nanlaki ang mga mata ni Mang Berting.
nang marinig ang pangalan ni Mang Indo. Naloko na. Wala ka talagang kaalam-alam. Si Mang Indo na taga-kabilang baryo, kilalang supremo ng mga aswang. Kung hindi ako nagkakamali, nilipol ng matandang yon ang kanyang sariling angkan. Wika ni Mang Berting. Napakamot ng noo si Herminio sa sinabi ng ama. Naku tay, ibang Indo naman yata ang tinutukoy niyo eh. Kasi yung matandang nakilala ko, lilipad na nga lang yun kapag hinipa ng hangin eh. Kaya sabihin niyo po sa akin tay, kung paano niya nilipol ang sarili niyang angkan. Tugon ng binata. Siguro nga magkaibang tao ang tinutukoy natin. Pero gayon pa man, mag-iingat ka sa mga nakakasalamuha mo. Dahil hindi mo alam kung ano ang kanilang tunay na pagkatao. Wika ni Mang Berting. Tumango lamang si Herminio. Binuhat ang dalang palay para ibilad. Hindi naman nilubayan ng tingin ni Mang Berting ang binata. Dahil sa kaloob-looban nito, kakaiba ang nararamdaman niyang aura mula sa anak. Kinahapunan, nagpaalam si Herminio na magpupunta sa mga kaibigan upang dumalo sa kaarawan ng isa sa mga ito. Hindi naman tumanggi ang ama. Dahil minsan lamang itong lumabas para makisalamuha. Masayang nakipag-inuman si Herminio nang biglang mag-amok ang isa sa mga bisita ng kaibigan nito. Napatayo ang binata dahil biglang may bumagsak na bote sa tabi. Uy, ano ba? Mag-iingat ka naman. Makakadisgrasya ka pa eh. Wika ni Herminio. Bigla siyang nilingon ng lalaking nag-aamok. Naglakad ito papunta sa kanya. Aba, matapang ka. Hindi mo ba ako kilala? Wika ng lalaki. Habang hinihila ang kwelyo ng damit ng binata. Kaagad namang lumapit ang kaibigan ni Herminio upang umawat. Pare, pagpasensyaan mo na. Lasing lang niyang si Badong. Hayaan mo na lang. Pag-awat ni Isko. Ngunit huli na ang lahat. Dahil biglang sinuntok ni Badong si Herminio. Hindi naman nagpaapi ang binata. Gumanti din ito ng malakas na suntok na naging dahilan para bumulagta si Badong at tuluyang mawala ng malay. Naku po, baka napatay mo si Badong pare. Paano ngayon yan? Tanong ni Isko. Hindi nakasagot si Herminio. Nakatingin lamang ito sa mga kamay na hindi makapaniwala sa nagawa. Maya-maya pa, nagkamalay na si Badong at tila nahimasmasan sa pagkalasing. Nang makita nito si Herminio, bigla itong napabalikwas at nagtatakbo palabas ng bakuran ni Isko. Naku pare, malaking gulo ang pinasok mo. Hindi mo kilala ang pamilya ni Badong. Siguradong gaganti ang pamilya nun sa ginawa mo. Wika ni Isko. Napangiti lang si Herminio at sinabing, Pasensya ka na Isko ah. Pero siya naman ang may kasalanan eh. At hindi ako natatakot sa kanya. Dahil wala naman akong ginawang masama. Kung gusto niyang gumante, di gumante siya. Wika ni Herminio. Napailing na lamang si Isko at muling nagsalita. Naku pare,
Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Hindi pangkaraniwang pamilya ang meron si Badong. Ang balita pa nga sa buong baryo natin, bantog na mangkukulam ang nanay nun. Tapos yung tatay at mga kapatid naman niya, mga antingero. Tugon ni Isko. Hinawakan ni Herminio ang balikat ng kaibigan at muling nagsalita. Kagaya nga ng sinabi ko sa iyo pare, hindi ako natatakot sa kanila. Sige na pare, uwi na ako ah. Salamat sa pagkain. Pasensya ka na sa nangyaring gulo. Paalam ni Herminio. Matapos ang pag-uusap, umuwi na ang binata. Habang nasa daan ito, hindi sinasadyang nakasalubong niya si Mang Indo. Noong una ay hindi niya ito nakilala. Ngulit nang magsalita ang matanda, doon lamang niya napagtanto na ang nakasalubong ay ang matandang kaibigan. Oh, Herminio, anong ginagawa mo dito sa ganitong oras? Tanong ni Mang Indo. O Mang Indo, kayo pala yan. Dumalo lang po ako sa kaarawan ng kaibigan ko. Eh kayo po, anong ginagawa nyo dito? Hindi ba malayo na dito ang bahay nyo? Tugon ng binata. May pinuntahan lang din ako sa lugar na ito. At papauwi na din ako. Halika na, bakit hindi na lang tayo magsabay? Tugon ng matanda. Tahimik lamang na naglakad ang dalawa. Hindi maalis sa isipan ng binata ang sinabi ng ama tungkol kay Mang Indo. Patuloy lamang ito sa pagtitig sa matanda. Nang bigla na lang itong tumigil sa paglalakad. Bakit? Magtatanong pa sana ang binata. Ngunit hindi na nito nagawang ituloy dahil pinigilan siya ng matanda. Shh! Huwag kang maingay, iho. Hoy! Kayo dyan! Bakit hindi na lang kayo lumabas? Alam ko kung nasaan kayo. Kaya wag na ninyong antayin na ako ang pumunta sa kinaroroonan niyo. Wika ni Mang Indo. Isa-isa namang nagsipaglabasan ang mga figura ng tao sa mga puno. Mang Indo, pasensya na po kung aabalahin ko kayo. Pero yung kasama nyo, may atraso yan sa anak ko eh. Wika ng lalaki. Napatingin si Mang Indo kay Herminio. Nanuoy iniisip kung sino ang tinutukoy ng lalaki. Alam ko na Manong. Ikaw ba yung tatay nung kani-kanina lang nag-amok sa bahay ng kaibigan ko? Nakakalimutan ko lang yung pangalan niya eh. Hindi na ituloy ni Herminio ang sasabihin dahil dinugtungan na ito ng lalaki. Badong, yan ang pangalan ng anak ko. At ako naman si Basilio. Kung hindi mo pa ako kilala, pues hayaan mong si Mang Indo ang gumawa nun. Tugon ng lalaking nagpakilalang Basilio. Alam mo, Basilio, wala ka pa ding pinagbago. Mula noon hanggang ngayon, pumuti na ang lahat ng buhok mo. Mayabang ka pa din. Ang mabuti pa, padaanin mo na lang kami. Alam mong hindi ko hahayaang saktan mo ang binatang ito. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Wika ni Mang Indo. Tumawa ng malakas si Basilio. Ipinag-utos na wag hahayaang makadaan ang dalawa.
Hindi ako natatakot sa iyo, Mang Indo. Malaki ang atraso ng kasama mo sa anak ko. At hindi ka pa talaga namili ng kakalabanin. Tugon ni Basilio. Ngunit muli siyang binalaan ng matanda. Hindi naman ito nakinig. Inutusan pang sugurin si Mang Indo at Herminio. Nakatayo lamang ang matanda habang nag-aantay sa papasugod na kalaban. Laking gulat ni Herminio nang bigla na lang itong nawala at nanlaki ang mga mata. Nang makita niya kung saan ito nagpunta. Pinalaan na kita, Basilio. Pero mas pinili mo pa din ang kalabanin ako. Wika ng matanda. Hawak-hawak nito sa leeg si Basilio. At nang mapansin ito ng kanyang mga kasamahan, kaagad silang kumalma. Uminto sa pagsalakay kay Herminio. Walang hiya kang matanda ka. Talagang kahit kailan. Ang hilig mong makialam. Wika ni Basilio. Hindi nito magawang makawala mula sa pagkakahawak na matanda. Katawan ko lang ang tumanda, Basilio. Pero ang lakas at pagkatao ko, nananatiling malakas. Kaya kung may pinapalak ang hindi maganda, itigil mo na yan. Babala ng matanda. Oo na, bitawan mo na ako. Ititigil ko na. Pagmamakaawa ni Basilio. Dahil alam nitong mamamatay siya kapag hindi niya sinunod ang sinasabi ni Mang Indo. Samantalang si Herminio naman, nanatiling nakatulala. Hindi makapaniwala sa pinakita ng kaibigang matanda. Dito niya napagtanto na ang Indong tinutukoy ng kanyang ama at ang matandang kaharap ngayon ay iisa. Matapos bitawan ni Mang Indo si Basilio, kaagad itong umalis sa lugar. Kitang-kita ng binata ang takot sa mga ito at nang ibaling nito ang tingin kay Mang Indo. Naglalakad na ito palapit sa kanya. Napaatras si Herminio. Iniisip nito ang sinabi ng ama. Mang Indo, totoo po bang sinasabi ng mga tao na supremo daw kayo ng mga aswang at pinatay niyo ang buo niyong angkan? Tanong ni Herminio. Tumawa ng malakas si Mang Indo at nagpaliwanag. Oo, totoong supremo ako ng mga aswang. Pero ang kwento tungkol sa pagkaubos ng lahi ko, hindi akong may gawa nun. Tugon ng matanda. Dagdag pa nito. Sinalakay sila ng pangkat ng mga rebelde. Inubos ang lahat ng kaanak. Tanging siya na lamang ang nakaligtas dahil wala siya sa tahanan nang maganap ang insidente. At ang may kagagawa ng pananalakay ay ang pangkat ni Basilio. Matagal ko nang kinalimutan ang pangyayaring yon. Kahit inubos nila ang mga kamag-anak ko, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. At sa halip, pinili ko ang pagpapatawad. Mas magaan sa loob ang ganon. Wika ni Mang Indo. Napagtanto ni Herminio na mabuting tao si Mang Indo at mas lalo niya itong nakilala sa paglipas ng panahon. At dahil na din sa pagbabawal ng ama na matuto sa larangan ng panggagamot, si Mang Indo ang nagturo sa kanya. Sa paglipas ng panahon, naging mahusay na manggagamot si Herminio
Nalampasan pa nito si Mang Berting. At nang malaman ng matanda ang narating ng binata, wala na itong nagawa kundi tanggapin na lamang ang katotohanang ito ang buhay na pinili ng anak. Hindi ako makapaniwalang susuwayin mo ang kagustuhan ko. Pero kahit papano, natutuwa ako dahil nagawa mong makatulong sa iba. At kung ito talaga ang nais mo, sige Herminio, hindi na kita pipigilan pa. Wika ni Mang Berting. Sa paglipas pa ng maraming taon, tuluyang nakilala ng lahat ang taglay na talento ni Herminio, na naging ang mga naninirahan sa mga karatig probinsya para makapagpagamot. Mahalagang aral ang natutunan ni Herminio kay Mang Indo, at ito ay ang pagpapatawad. Dinala ng binata ang aral na ito hanggang sa magkaroon siya ng sariling pamilya. Bagaman namatay na si Mang Indo, patuloy pa ding nabubuhay ang alaala nito. Lalo na ang kaganapan nung nabubuhay pa ito. Pati na rin ang katotohanan na ang kaalamang taglay ni Herminio ay tinuro sa kanya ng supremo ng mga aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwento dito natin makikita ang kahalagahan ng pagpapatawad. Para sa akin hindi lang naman para sa taong gumawa ng mali sa iyo ang pagpapatawad, kundi para sa iyo rin. Kumbaga kapag nagpatawad ka, nakakagaan ito ng kalooban at nawawala din yung bigat na nararamdaman mo. Dahil kung hindi ka magpapatawad, minsan pinapahirapan mo lamang ang sarili mo. Muli, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyo pong suportahan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.